Kusog ng apat na din let us keep on living and do the business of God, the Father. I-trust ng ato kang Kristo Jesus, kung kunya itong nga mga sumusunod ni Kristo Jesus, mao po din atong pagabuhaton. This should be our sole purpose. Our passion to God and our compassion to people. As Christian mga igsoon, let us always be reminded that God is our refuge. Ato na diskubrihan din mga kaigsoon that one of the most comforting chapter din sa Biblia, ato mga kaplaga din sa Salmo 91. Naga-describe din sa seguridad sa mga magtutoo nga atong posibleng i-enjoy kung musalit ta, kung muna itong dalampanan ang Ginoo, adunay benefits nini diri sa tuwa. Christians can especially benefit from the set of promises. So I've seen 6 promises on this chapter and Christian benefits nga itong pag-isulutan karon. Number 1, in verse 1 unto the end, he who dwells in the presence, in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. First promise in this chapter is God's presence. Kung maginabuhi ta nga Kristohanon nga kanunay nagpabilin sa iyang presensya, if you remember an experience of living in the mountain of God experience, and this is referring to our personal prayer life, our personal Bible reading, our devotion, and especially our intercession with God. This is not just merely attending a Sunday service, niya usahay taga-Domingo ra punta makasinating presensya sa Ginoo. Niya usahay nagsimba pag ginato kay ang atong mga mata makapahimantay man, usahay niyo taga wala ko ma-bless. Kaya naman, we're fixing our eyes not on Jesus but on people. It's a problem of the heart. So, make this your firm commitment and decision that you need to fix your eyes on Jesus aron mo ma-experience kanunay ang presensya sa Ginoo. It has our responsibility nga mo choose yuta dinha sa iyang presensya. Moni ang iyang promise o ang benepisyo nini as Christian. It doesn't have to be lonely. Sa atong pagkinabuhing Kristohanon, when we do a very some drastic decision nga unpopular sa kadaghanan, daghang mga tao nga di ganahan nato, dili mo uyo nato, musupar nato, mo criticize, mo kumitog dili maayo sa tuwa. But when you know that God is your refuge, niya nakakanunay siyang presensya, dili ka mag-uol. Amen. Bisag wa pa yung managad, di mo na, yawa na yung like sa imong mga post o sa imong mga picture. Or ang ilang mga emoji, pulos na lang angry. Sultihan ta ka mga igsunan. Bisan pa katibok kalibutan, ang pumili na sa tuwa sa importante na habaw ka ang Ginoo, idawat ka kung ka, and you're pleasing God. That's what really matters most. Amen? He who dwell in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. It is a very symbolic gesture nga kung nata sa presensya sa Ginoo, sama kini siya sa usa ka agila o usa ka himungaan, kung magkuwangan o maginip man, nalandungan kita. Nalandungan kita
sa Ginoo. Kung makaingon ka nga siya ang imong tagapanalipod, lipod nga dalampanan. Kung niya dinha kita sa Ginoo, anha kita kaniya musali. Ikaduha nga sa mga kaigsunan, God's protection. Ang panalipod sa Ginoo. Tanawa in verse 3 and 4, surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Tanawa, perilous pestilence is this COVID-19 and ay bagong variant, kaya karoon na pag-deal ka variant, is this not a pestilence? Kung sa gingon din sa verse 3, surely He shall deliver you from the perilous pestilence. This pestilence is very perilous. Peligro, kuyaw kayo. Ano man, dili makita. Mura bungo. Amen. Kita na bang bungo? Siguro kita kakita, hatod ta, kuyaw ta. Kaya bungo. Yakin umuha karon sa itong kapanahon na tinuod nga mo. Nikutlo na og daghang mga kinabuhi. Sa verse 3, sa first place, nag-iyon mga kaigsunan, surely He shall deliver you from the snare of the fowler. So may po pasabot ini. There are bad enemies. What is your God? That God is your refuge. Yes, you are going, paano pasabot niya? Di na kamuhatong, mo na lang embrace, pero you're putting your trust in God. And then later, you will just realize that God is so good to you. Amen. You have escaped from that fowler. Amen. You have escaped from that legal liabilities. You have escaped from those perilous people. You see? If you know that God is your refuge, you have God's protection. As you take initiative and rest, God keeps you safe. Amen? During this pandemic, mga kaigsunan, wala na magpasabot niya, di na ito magawas, di na ito mga Gusto ba ito ganon? Sali kita sa Ginoo, ang Ginoo rin mo, dakdak na ito, saksakong bukas nila. O mapaabot ako ta sa second tranche sa nga 10,000 gikan sa gobyerno. Dali na mahurok. So mo diskarte ta. Kaya kung kinala mo gawas na. Kaya nakanindot ni as leaders, as we continue to do some initiative in result of our creative faith, aron ta mo padayon sa pagpanginabuhi ug muuswa, there will be rest. The promise of God is He is always going to keep us safe. Amen. Number 3, ato makita din na ang kalinaw sa Ginoo. God's peace. Verse 6, verse 5 and 6, naging din na, His truth shall be your shield and your buckler. Kung nakakaturan sa Ginoo, mo'y atong huktan, mo'y mahimo natong tamin. Kung mo ko na atong mahimong buckler. Ilalimang kanina, mga kaigsunan, usahay, it really matters sa atong theology ba? Sa atong itong interpretation sa Bible. In life, there will always be danger. Amen? Kini atong mga anak, kanunay sa dalan, pero may naagin sa danger. Ngayon ka sa asa na trabaho, naagin na yung peligro, naagin na yung risko. But when you know that God is your refuge, isa pa na, nag-harvest pa na sa wag, tuo, at tubangan ni Mugluyo, you will have the peace of God. Amen. Dili ka mataranta.
Chill lang ka, relax na ka, mupadayon na kasi mo ginabuhat. Pero naging gayon niya muna mataranta, amen? Wala ko kita. Alam, makunsa lang ka kani kayo. Kung mabalik na po ta, kung nag-inom mo itong dalpanan, iyang saan na to, siya ang atong kalinaw. Amen. Kung sakay, kung wala ko tatili, makasinatingin sa Ginoo, una yung mga problema, yung labi na kayo mga vices, drinking or smoking, di ka may utang. No, maglakaw na ka, sigbalik, sa noon saya, pila na tayo kabir na hunot mo, pila na kasgaril na hunot mo, or kung saan kayo nabuhat mo, o sige na nagkaon kayo naman. Sige na nagtulong kung sa pagkain ng buhat. Yan naman. Wala kayo kalinaw ba? Anton niya, mahadlok na kaghayat, mahadlok na kaghangin. Kung bisa na sa nila mahadlok ka, nakita ng tao, mahadlok na bugla. Bisa na sa nila makitaan. That's the result kung wala kayo kalinaw sa mga huna. But when you know that God is your refuge, bisan panining tanan, He will be your shield and your buckler. Bisan pagkadunay terrors, kagabiing, bisan pagkadunay mga bangaw sa kabuntagon, bisan pagkadunay mga pisting nga naglakaw-lakaw sa kangit-ngit, o kunya, bisan pagkadunay kadautan nga nagapaabot sa untong tutok, you will have peace. Amen. Sila. Kaya ka na nito, kasagaran ba disgrasya, mo na mga ratulog? Kanang mag-nervyos? Kunya, muli sir, ay muhang wise thinking. Muna sir, kasagaran mabuhat mo desisyon, simple. But know this is the promise of God. God is your peace. Amen. Muna natin makita ang atong palagi is unay. Pero, what if, anong day, worse to worse sa may tabo? Mag-ul mabatala? Let's just embrace. And then, kung dapat natin yung matapos Ginoo, let's continue to keep on living. Tinta kasagdaan sa Ginoo. Amen? You don't have to feel insecure in an unknown territory. Usahay man mo kaya dito maginasan ta, mahawnan ta kay dili para na to ako dili kaswito. But when you have the peace of God,